Samantala sa sidelines ng ginanap na 46th ASEAN Summit, pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ugnayang panlabas ng Pilipinas. Patunay rito ang pakikipagpulong ng Pangulo sa ilang ASEAN leader para sa pagsusulong ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. May report si Kenneth Pasyente. Napag-usapan ng Pilipinas at Lao PDR ang defense at economic cooperation. Nagpasalamat din si Prime Minister Sonexay Sifandon sa ambag ng mga Pinoy sa edukasyon at language training sa Lao. Muli ring tiniyak ng dalawang leader ang kooperasyon ng dalawang bansa kasabay ng paggunita ng ika-70 taong anibersaryo ng diplomatic ties. Pagsulong ng mas malakas na ugnayan sa larangan ng kalakalan, agrikultura at paglaban sa transnational crime. Yan naman ang natalakay ng Pangulo at Thailand Prime Minister Paetong Tarn Shinawatra. Nagpulong din si President Marcos Jr. at Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Natalakay ng mga ito ang pagpapalawig pa ng economic ties at people-to-people exchanges. Magtutulungan daw ang Pilipinas at Vietnam sa ilang regional issues bilang paghahanda ng bansa sa ASEAN chairmanship sa susunod na taon. Kailangan talaga ng shared responsibility kung ano man po ang magiging pag-unlad ng bawat bansa. Ito po ay matutugunan kapag sama-sama at ang kanilang ang pagtutulungan para po may isang tayo ang ating bansa at ang buong bansa na miyembro ng ASEAN. Samantala, binigyang diin ng Pangulo ang kritikal na papel ng kabataan para sa mas maunlad na ASEAN. Yan ang kanyang iginiit sa pagdalo sa ASEAN Leaders Interface Meeting kasama ang mga kinatawan ng ASEAN Youth. Ipinaalala ng Pangulo ng Pilipinas ang halaga ng digital literacy para masawata ang online scams, cyber threats, pati na ang responsableng paggamit ng artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience that will enable them to navigate online spaces with a critical lens and to use technology to amplify their voices and contributions to ASEAN's regional growth. Nakibahagi rin ang Pangulo sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA at Business Advisory Council. Nakita ng Pangulo ang potensyal ng ASEAN para maging sentro ng artificial intelligence. Ito'y para mabigyan ng pansin ang investment sa digital infrastructure, innovation at maging sa human capital. Mula Kuala Lumpur, Malaysia, Kenneth Pasyente.